Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito ulit tayo ngayon sa loob ng mini greenhouse ko. So i-update ko lang kayo guys kung ano na yung hitsura dito sa ginawa kong garden. Ayan. So inayos ko nga pala to nung mga bandang December. So bali ano na 6 months. So 6 months mula nung inayos ko. Tingnan natin kung ano na yung naging hitsura. Ayan. So, umpisahan natin dito sa dulo. Ayan. So, ito nga pala si jelly beans. Napakakapal na ni jelly beans at ano siya, sobrang green niya. So, ito, maganda siya i-propagate kapag ganito yung hitsura ng dahon niya. Green na green. Yan. Wag yung pulang-pula. Kasi yung pula is, ano siya, nasa dormancy or yung parang natutulog, hindi siya masyadong active. So, mas maganda kung green yung dahon. Ayan. Tapos, eto nga pala, si Koi Gokoro or si Love Heart. Ayan. So, napakakapal na rin niya guys. Hindi naman sobrang makapal. Pero, nung nilagay ko siya dito, mas ano na siya, mas dumami na yung mga suloy. Ayan. Tapos, meron din ako dito. Ito rin, si Love Heart din to. Yan. So, kapag na-stress nga pala to, ay pink yung dulo ng dahon niya. Nagpipink siya, guys. Tapos, yung ito ay si Blue Jelly Beans. So, tingnan natin, guys, kung ano yung kaibahan nila. Kasi parehas silang nasa loob ng mini greenhouse. So, magtanggal tayo. Ayan. Tapos, tanggal tayo dito. Ayan. So, ayan, guys, yung kaibahan. Kahit pumili tayo nung pinakamalaking dahon niya dito sa ibabaw. Ayan. So, itong dalawang maliit ay kay Blue Jelly Beans. Tapos, itong mahaba na malaki ay kay Koi Gokoro or kay Love Heart. Ayan. Tapos, si Love Heart guys, yung dahon niya is malapad. Lumalapad yung dahon niya. I-compare kay Blue Jelly Beans na kahit lumaki yung dahon, ano pa rin siya, bilog pa rin siya. Yan, pabilog pa rin yung dahon. Hindi katulad dito na lumalapad yung dahon kapag sobrang laki. Yan. Tapos kapag na-stress, nagiging pink siya. Yan, may natira pang pinky-pinky sa dahon sa dulo. Tapos si Blue Jelly Beans is pula. Yan. Sobrang pula niya kapag stress. Tapos, ito nga pala, nasira nga pala to nung winter. Nagkaroon siya ng mga frostbite. Pero ngayon, ayan, mayroon na siya mga bagong suloy ulit. Pero yung ibang stem, nasira talaga siya, guys. At nag-dry na. Ayan, hinayaan ko na lang. Pero ngayon, nag-propagate ako ng bago. Nag-cuttings ako doon sa bahay. At, ayun, hindi ko pa naitanim. Inantay ko muna siyang mag-ugat ulit. Ayan, pinapadami ko ulit yung Adolphi ko. Ayan. Tapos, ito naman si Peach Boy. Yan, malaki na si Peach Boy dito. Dati, na talaga siya dito guys. Nandito na talaga siya. Nilipat ko lang siya ng lugar. Dati kasi nung nag-umpisa akong mag-garden dito, ito si Peach Boy. Parang dyan ko nilagay sa bandang likod. Ayan. Tapos, meron ako dito si Moonstone. Yan, napakalaki na niya. Pero mayroon pang mas malaki nito. Mamaya tingnan natin. Tapos, ito naman si Snow Bunny. Yan, malaki na rin siya guys. At marami siyang baby sa ilalim. Ayan. Yung mga babies. Yan. Tapos yung mga maliit na bagong mga tubo. Yan ay mga dahon or yung mga babies na natanggal. Tapos nilagay ko lang din dito. Yan. Tapos si Robra. Ayan. So yung baby niya dati, nung bago siyang tanim, ayan, malaki na. Tapos, yung dito, mayroon siyang bagong 3 babies. Ayan, nandito sa likod yung isa. Ayan, 3 baby. Nandito yung isa. Tapos, naglagay ako dito ng Revolution na may kumakain, guys. Ayan. Matigas pa rin yung dahon, kaya lang may kumakain sa gitnang rosette. Parang nawala na yung pinakagitna guys. So, hayaan lang natin kasi nagkakaroon ulit yan ng bagong mga baby sa gilid. So, parang natanggal yung gitna, parang kinuskos yung gitna. Tapos, ayun, magkakaroon ulit yan ng mga bagong dito, suloy sa gilid. Yan.
Tapos, meron ako ulit dito na snow bunny. Meron din siyang baby. Hindi ko alam kung meron pa ba siya doon sa pinakailalim. Ayan. Merong isa dito na sa labas. Tapos, meron ako dito Romeo Rubin. Ayan, si Romeo Rubin. Dalawa nga pala yung Romeo Rubin ko last year. Yung isa is, nagkaroon siya ng mushy leaves. Ano na lang siya, bigla na lang siyang nagtubig kahit hindi ko naman siya diniligan. So, medyo maselan siya kapag summer. Na ano siya, nag-goodbye siya, mga bandang katapusan ng summer na nag-goodbye siya. So, nakatagal siya doon sa pinaka-climax talaga ng summer. Pero nung natapos na yung summer, patapos ng summer, ayun, nag-goodbye siya guys. Ayun. So, hindi ko alam bakit. So, ayan, itong isa na natira, ay nilagay ko na lang dito. Baka sakaling, mahiyang siya dito. Ayan. Tapos, meron ako ditong si Sabrim. Yan, bukang-buka yung sabrim ko. Eto, nandito na talaga siya. Ano lang to siya dito. Nag-umpisa lang siya na dahon na nilagay ko. Katulad din ng iba, katulad nito, ayan. Dahon lang din to siya na nilagay ko. Tapos nagkaroon na lang siya ng baby, ayan. Tapos hindi ko na ginalaw, hinayaan ko na lang. Ayan. Pati eto, si, Tito Vance variegated. So, nagkaroon siya ng variegation. So, hindi ko na siya ginalaw, guys. Hinayaan ko na lang siya dyan. Habang okay naman siya. Tapos yung aking moon glow na kumakapal na rin. Yan, kumakapal na siya guys. Yan, sobrang kapal na niya. At yung mga ellen ko. Ayan yung ellen ko na napakataba ng mga dahon guys. Sobrang taba niya. So gusto ko sana siyang i-cuttings. Kaya lang kapag kinatings ko to dito ay makalbo ulit. Hinayaan ko na lang. Mag-antay na lang ako ng matapos yung summer, saka ko naman siya i-propagate kasi gusto ko siyang paramihin. Meron naman akong ellen nandito. Ayan. Ito, compact na compact yung dahon. At nagsisimula na siyang nagkaroon ng ganito kasi diniligan ko nung nakaraan. Ayan. Ayaw nila nang nadiligan sila guys. Tapos biglang uminit. Ganyan yung mangyari sa dahon. Nagkaroon ng mga dot-dot. Tapos, ito naman siya. Tito Vance din to siya na variegated na dahon. Na hindi siya nag-propagate ng mayroong variegation. Ayan. Ano lang yung dahon niya, plain lang. Ayan, para silang magkamukha ni, diba? Ni Ellen. Pero ito si Tito Vance yan. Tito Vance variegated na hindi nag-variegate. Tapos, ito naman si Monroe. Ayan, natabingi na yung Monroe ko. So, hindi ko na inulit, hindi ko na tinanggal or ano pa. Kapag ganito na yung echeveria ninyo, pwede ninyong tanggalin itong dito na dahon. I-balance. Yan, para gumanda yung rosette. Tapos, yung tinanggal ninyo na dahon, pwede ninyong gawing leaf propagation. Ayan, pero ako hindi ko na tinanggal, hinayaan ko na lang siya. Tingnan natin kung ano yung, niya dito, kinalabasan niya dito. Kasi ayan, last year din, ganun din siya. Tapos nung mga bandang, winter na, gumanda naman siya. Naging pantay naman yung rosette niya. Pagkatapos ng winter, ayan, unti-unti na naman siya nagiging ganyan. So, ayun, hinayaan ko na lang. Tapos, meron ako ditong si party dress. Ayan, malaki na yung party dress ko, guys. Para din siyang si, ayan. So, napansin ko na itong si party dress. Yung dulo ng dahon niya, mas yung pagka-pink. Ano ba yun? Mas makapal yung pagka-pink. Pink na pink yung dulo ng dahon. Yan. Si party dress. Tapos, itong si Takasago no Okina, pakalat yung pagka-pink niya guys. Yan, kung nakita ninyo. Yung dulo ng dahon niya, pink pero pakalat. Pero eto, ayan. Parang drawing, di ba? Yan. Yan yung napansin ko. Para silang magkamukha. Ayan, kasi nga yung frill nila parang walang pinagkaiba. Pero yung dulo ng dahon, ayan, iba. Ayan yung kaibahan. Ngayon ko lang siya napansin. So akala ko talaga the same variety lang sila na Takasago no Okina. So hindi pala. Ayan, lumalabas na yung niya, yung anyo, kumbaga. Ayan. Tapos mayroon ako dito malaki na Rejoice. Ito yung pangalawang malaki ko na Rejoice. Yung pinakamalaki ko is nasa pot na. Ayan. At meron ulit ako ditong
Ito nga pala yung galing dati sa ginawa kong garden sa bukid na katabi ng bahay ng kamatis. So ito nga pala siya. So dito ko siya nilipat kasi yung nilagay ko dati dito ako banda naglagay ng isang madiba. Ano siya guys, nagkaroon siya ng mga stem rot. So ayun, tinanggal ko na lang. Tapos ito na lang yung pinalit ko. Yan. May bump siya guys, oh. Yan, napansin niyo yung bump? Bakit kaya nagkaroon siya ng bump? Yung mother plant nito wala namang bump. Diba? Nagkaroon siya ng bump. Tapos yung dahon niya guys, oh, grabe. Grabe, oh. Sana ganyan lagi yung dahon. Yung bagong dahon niya hindi naman masyadong curl. Pero mayroon siyang bump. Yan, nagkaroon siya ng bump. Tapos ito mga si Rubiniclis. Yan, ang haba ng dahon, di ba? Sobrang haba ng dahon. Tapos, yung mga apos ko, ayan, hindi ko na to ginalaw. Nung inulit ko tong garden na to, hindi ko na to ginalaw. Hinayaan ko na lang kasi napaka-healthy naman nila. At palaki sila ng palaki, guys. Ito, oh, sobrang laki na niya, oh. Tapos, ito, 3 heads, malaki na rin. Ayan. So, hindi ko na siya ginalaw. Tapos, nandito nga pala. Ito nga pala yung pinakapuno ng raindrops ko. Ano siya guys, may iba pa siyang baby. May 3 ako ditong tinanggal na nilagay ko doon sa ginawa kong garden. Tapos ito yung iniwan ko. Ayan. So hinedcut ko yung aking raindrops. So nagkaroon siya ng mga babies. Ayan. So ayun, every year sinusubukan kong mag-propagate nito dito sa dahon. Pero hindi pa ako nag-success. Every year talaga sinusubukan kong i-propagate siya sa dahon. Kahit yung dahon niya sa pinakababa, hindi pa ako nagkaroon ng baby na propagation nito sa dahon. So, sa cuttings talaga ako nag-success. Ayan. Tapos, meron pa akong hindi tinanim. Nilagay ko lang dito, hindi ko pa tinanim. Tapos, eto, meron ako ditong pakipaytong. Ang bilis niyang lumaki ni pakipaytong. Yan, ang bilis, diba? Sobrang bilis. O, hindi ko lang napansin na malaki na rin siya. So, ito nga pala siya ay leaf proof pa lang siya. Yung ganito, guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Yung ganito na nahulog, natanggal, nasagi ko, na nilagay ko lang dito. Ayan. Tapos, ito, kapag nilagay mo dyan, magkakaroon siya ng baby. Ang bilis niyang lumaki. Pero, siya, mabagal siyang lumaki kapag nasa pot siya. Pero pag nilagay mo direct sa ground, ang bilis niyang lumaki. Yan. Tapos ang ating takasago no okay na. Ayan, as usual, napakalaki na ulit niya ngayon. Ayan. Nasira kasi to nung summer last year. Lumiit siya ng lumiit kasi nga nagkaroon siya ng mga mushy leaves sa ilalim ng dahon. Dito sa ilalim, yung pinakailalim dito, nagkaroon ng mushy leaves. Pero yung stem niya okay naman. So, ito hindi ko na ginalaw. Hinayaan ko lang siya dito. Ayan, bumalik na naman siya sa dati. Napakalaki. As in, sobrang laki. Yan. At meron din akong malaki nito na nakatanim sa planter pipe. Yan, lumaki na rin siya ngayon. Tapos, ito yung aking Dix Pink. Yan, malaki na siya guys. Tapos, yung malaking Dix Pink ko dati na nakalagay sa pot, ito siya. Yan. Dahil nasira nga to nung winter, yan, paliit siya ng paliit. Tapos yung mga dahon niya na nasira ay wala na, nag-dry na. So mayroon ng bagong pumalit. Yan. Ito yung pinakamalaki kong Dix Pink sana, kung hindi siya nasira. Tapos ito, pangalawa na. Pero ayan, baliktad na. Ito na yung malaki. Yan, diba? Ang ganda ng dahon niya. Tapos may mga siya, mga bulaklak. So itong dahon ni Dix Pink dito ay gawin ko rin propagation. Yan, nagpapadami ako ng Dix Pink. Tapos mayroon tayo dito ulit, si Moonstone ulit. Yan. At ito yung pinakamalaking moonstone ko. Yan, tingnan niyo guys, sobrang laki na niya. Yan, 'di ba? Sobrang laki na niya. So, yung mga maliit na iba dyan ay yan, mga galing sa mga propagation or mga baby na natanggal or ano ba yun? Mga dahon na nilagay ko lang dito. Katulad nito, meron dito. Ayan. Nagkaroon na siya ng mga suloy sa dahon. Ewan ko kung ano to siya. Hindi ko na alam kung ano to siya guys. Ayan.
Tapos, Sabrim ulit. At meron ako ditong si Aurora. Yan, malaki na yun. Ito yung galing sa bahay na kinatings ko last year. Nung inulit ko yung ano sa bahay. Ayan, nagkatings ako doon at nilagay ko dito. Tapos, si Robra ulit na malaki na rin. Sobrang laki na rin niya. Yan. Tapos, ang ating, ayan, dito ako kumuha ng mga leaf propagation ng aking bronze. Yung nilagay ko sa bilog. Ayan. Bilog na, ano, ginawa kong parang ring. Yung strainer, dito ako kumuha. Ayan. So, kumapal na naman siya ulit. Tapos, ito nga pala yung pink berry. Ayan. So, makapal na siya, guys. Diba? Sobrang kapal na niya ngayon, guys. Ang aking pink berries. Tingnan ninyo yung bulaklak ko. Dilaw yung bulaklak niya, guys. So, ayan. Diba? Sobrang kapal na niya dito. Ayan, ganyan siya kalaki ngayon. Tapos, ito naman mga cupid. Yan yung mga cupid ko. Lumaki na naman sila ulit, guys. Ang daming bulaklak. Hindi ko pa natanggal yung bulaklak. Yan. Tapos yung longissima ko na laging hindi maganda sa pot. Ayan, nilipat ko na siya dito. Kasi marami siya laging baby. Pero hindi naman siya lumalaki. So, dito ko nilipat. Ayan. Marami siyang baby sa ilalim, sa stem. Tapos ito si pink frill. Ayan. Napakalaki na niya, guys. Tingnan niyo yung kamay ko. Ayan, guys. Ganyan siya kalaki ngayon. Nung dati tiklop na tiklop siya. Ganyan. Tapos yung dulo ng dahon niya sa gilid is pinky-pinky. Ayan. Pinky-pinky siya. Tapos yung mga ano ko dito, ayan, Douglas hunt ko. Na kumakapal na rin siya. Ayan, pakapal na rin ang pakapal. Diba? Last year nga pala, nung binago ko to, tinanggalan ko nga pala yan ng mga babies. Pero ngayon, ayan, kumakapal na naman siya ulit. At naglagay ako dito ng lavender pebbles, dalawa. Ito yung pinaka mother plant ng lavender pebbles ko. Hindi ko alam kung nakapag-propagate ako ng lavender pebbles. Parang ano, ito nakapag-propagate ako nito. Pero itong lavender pebbles, hindi ko alam kung meron akong na-propagate nito. Yan. So, ito siya si Blue Haze. Ito yung pinaka-mother plant ng Blue Haze ko. So, nag-iisa lang to siya ang binili ko dati. Tapos, pinropagate ko sa dahon. Ayan. Ito naman si, ano ulit, si Sabrim ulit. May baby din siya. Ayan. Yung Sabrim ko dito. At naglagay ako dito. Ito, lumang ano ko na to siya. Ano, Nixana. Ito yung pinaka ano ko na Nixana. Pinakauna kong Nixana. So, mga ano na to, mga bagong suloy sa stem kasi kinatings ko siya ng kinatings. Yan. Lumang ano ko na to, Nixana. Kaya paliit siya ng paliit. Tapos, meron ako ditong Davy. Yan, yung aking Davy. Yan, mahaba yung ano niya, yung dahon niya. Ayaw ko ng ganitong hitsura na Davy, yung mahaba yung dahon. Mas gusto ko yung ano ba, yung maliit na parang bilog. Ayan, mabilog yung dahon kaysa mahaba. Ayan. Tapos, yung aking titubans dito, ay may nanlagas nga pala, guys. Kahapon ko lang to siya napansin. Ayan, nanlagas yung dahon ng aking titubans. Hindi ko alam bakit nanlagas. Bigla na lang siyang nanlagas. Ayan. Pero yung pinakagitnang ano nyo, hanggang ngayon ganyan pa rin. Hindi pa rin siya nakalbo. Parang survivor yata. Yan. Tapos itong mga dahon na to, hinahayaan ko lang dito kasi ito, nagkakaroon ito ng mga babies. Hanggat hindi siya ganito yung hitsura, ayan, hindi ko tinatanggal, hinahayaan ko lang siya. Tapos, katagalan ganyan siya. Ayan o. Diba? May baby na. So, ayan. Hinahayaan ko lang siyang mag-ano dyan. Ayan, napakalaki na. Tapos, ito si Mira bukang-buka. Nagtanggal na nga pala ako dito ng 3 babies kasi napakaraming babies niya. At sumisikip na siya dito banda. Matabunan niya na yung aking titubans dito sa gilid. So, nagtanggal ako ng 3 babies. Ngayon, mayroon na naman siyang isa.
Ayan, bagong baby. Hindi ko alam kung may baby ba siya. Mayroon din dito. Ayan, may bago na naman dito sa gilid. Ayan, diba? Ang bilis niya magkaroon ng babies. Ayan, itong mga ganito, kapag ayan, tinatanggal ko kasi nagkakaroon siya ng molds sa dulo. Ayan, o tingnan ninyo. Parang may cotton sa dulo ng dahon, diba? Ito. Parang may cotton, diba? So, molds yan, guys. Kaya, habang, kailangan nang tanggalin. Huwag na siyang patagalin na nandyan lang. Kasi nga, yung molds lumilipad sa, kapag humangin, lumilipad sa ibang halaman. Ayun, makapitan ng mga, sakit. Tapos, ito naman yung, PVN ko dito. Ayan, malaki na siya. Ayan, malaki na rin yung Fred Ives ko dito ulit. Ayan, lumalaki na naman siya. So, sana ngayong taon hindi siya magkaroon ng mga stem rot. Kasi last year, yung Fred Ives ko dito, yung pinakamalaking Fred Ives ko nagkaroon ng stem rot. Ito yung pinakamalaki. Ayan, yung may bagong suloy na. Yan siya, yung pinakamalaking Fred Ives ko. Kaya lang nagka-stem rot siya. So, yan na lang yung natira. Yan. So, yan guys, yung natin dito. Yan, kumakapal na yung natin. Ito yung hitsura niya ngayon. Ito yung dati. Yan. So, diba? Ibang-iba na talaga siya ngayon, guys. Yan, malaki na yung mga succulents natin dito. So, yun lang guys ang ating latest update dito sa ginawa nating garden sa loob ng mini greenhouse. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!